Maraming anyo ang pagiging entrepreneur. Para sa iilan, nag-uumpisa ito sa opisina. Pero para sa libo-libong Pilipino, nagsisimula ito dito. Sa kalsada, sa maliit na pwesto kung saan nabubuo ang mga pangarap. Nano po yung ngaran? Rosalie Parel. Nano po yung ibabaligya? Kuha, nito na nagluluto og gulay. Tapos may hilaw. Gaano naman po kang kaiha pag nagtitinda nga di? Mga wala siya. 2 years na. 2 years. Maya na. Oh. Nano nga iyo mga pagpupuri ngayon na experience sugad sa usang nga vendor? Kung may ada utan no, may ada pagwara, waray doon, makorean, wandat sa utan. Bago pa magising ang karamihan, abala na sila. Pagsapit ng oras, handa ng pwesto. Sa ganitong negosyo, mahalaga ang lokasyon. Bawat sulok, may kwento at may hamon. Tapos nanay mo nafe-feel pag damo nagpapalit sa imong tindahan. Nalilipay, kay kadawasan na akong customer. Nawag binta, kay kadawasan akong customer. Unti-unting dumarating ang mga customer, ang mga suki, sila bumubuhay sa maliliit na negosyo. Hindi madali ang pagiging entrepreneur. May araw na mahina ang benta, may araw na mataas ang bilihin. Kahit pagod na, ay patuloy pa rin siya na nagtitinda. Para sa kanya, bawat minuto ay mahalaga. Bawat benta ay dagdag para sa pangangailangan ng pamilya. Pagsapit ng gabi, nililigpit na nila ang kanilang paninda. Ang bawat pisong kinita ay bunga ng buong araw na tiyaga at sakripisyo. Sa bawat kanto, may kwento ng pagsisikap. Isang kwento na dapat pakinggan, isang kwento na dapat suportahan.